Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel. It's nice to be back here at we have a reaction ngayon na naman dito po sa ating show, no? And before we start, I just want to say hi po sa ating OFW, Overseas Filipino Worker. Sa mga kababayan nating mga overseas Filipino workers, no? Ang ating mga chong po diyan ay kamusta po kayo? And I know that you guys message me and sinabi niyo sa akin na ano na ba nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Well, unfortunately, mga OFW, no? Ako po'y natatawa na lamang sa ginagawa ng mga tambaloslos buwaya Congress of. Bakit ko sinabi po yun? Baka sabihin niyo naman, masyado ka naman bias, Chong, dahil sinasabi mong buwaya. Hindi naman lahat ng congressman ay buwaya. Oo naman. Siyempre, nandyan ang ating congressman Marcoleta po. At siyempre, ang mga Duterte Youth, nandiyan pa rin yun. At siyempre, yung isang babae na pumalag. No? Palakpakan, hindi ko nga alam kung sino, kalimutan ko yung pangalan niya. But anyway, kaya ako po sinasabi ito dahil, yes, tama kayo mga chong natin sa OFW. Hindi lahat naman ng mga Congress ay mga buhaya. At mangilan-ngilan lang yan, nagkataon lang, yung mga buhaya na yan, malakas, kay tama. Siyempre, hindi umiimik ang ating mga against sa mga ginagawa nila dahil, I don't know, meron ako nakausap sa Pilipinas, no? At ito ay nagtatrabaho sa Congress at sinabi nila na, Chong, talagang ganito na talaga rito. Parang sabi nga niya, parang diktador na rin daw dito sa Congress. Kasi pag pumunta ka daw doon, ay talagang masasabi natin na pag-iinitan ka. Hindi man ikaw sikat na congressman sa House, ay pag nalaman nila na kumukontra ka, gagawa at gagawa. Siyempre, isa na po doon yung sinasabi nila na pag may kang proposal project sa probinsya mo, sa distrito mo, ay naiipit to. No, which is talagang normal yan pagka hindi mo kapartido or hindi mo kadikit ang speaker. But the thing is, ang speaker naman talaga dapat neutral yan dahil kaya nga siya speaker di ba? And the House of Representatives, it's supposed to be like debating for the project or for the proposal that you want. But anyway, mga OFW, salamat po. Isa rin sa OFW ang nagsabi sa akin yan. Ang dami mong alam, ingat ka at nasa isa ay nagsabi lamang po sa atin. Nag-share nga lang ika nga. So, ingat po kayo at kayo po ay huwag mai-stress sa mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. At hari nawa ay na matapos din po ito at masolusyonan at sana po hindi na pag-initan ng ating Vice President Sara Duterte. Alright, just like what I said, no, ang ating pong VP Inday ay talagang napag-iinitan na naman. At unfortunately, ang ating pong Vice President Sara ay parang ika nga napuno na siya dahil ang isa sa kanyang staff o let's say chief of staff na si Attorney Lopez ay na-contempt, no? And it's really sad kasi nga para sa akin hindi lang naman abogado ang nakakaintindi dito. In the first place ay ang tao hindi naman kriminal. Ang tao hindi naman talaga murderer. Ang tao hindi naman kumikidnap. Ang taong to ay hindi naman nangurakot. Ang taong to hindi naman bangag, no? Ang taong ito ay hindi naman ano pa ba? Ay nagtatago ng budget sa bansang Pilipinas, di ba? Yeah. Ito lamang po ay nagkaroon lang ng question ang kanilang opisina which is OVP. Yeah, ganoon naman talaga. Pero ang talagang main point kasi rito is nai-explain na nila but they keep doing and doing it. No, wala kasi silang makuwang ebidensya against kay Vice President Sara. Kaya mismong ito na yung mga tao na nila ay pinag-iinitan na ng mga tuwad ko at ng House of Representatives. Sabi ko nga, mangilan-ngilan lang po sa kanila ang tumitira sa ating OVP. But anyway, kaya ako naman po sinabi ito dahil kitang-kita naman natin na talagang they're trying to look for something that they can cook, no? Hindi po droga, no? Yan po ay sa Malacanang. Pero ang ibig ko sabihin po ay something to cook na kung ano yung pwede nilang i-file ng impeachment sa ating Vice President. Ang akin lang po, sa mga nangyayaring ito, no, ay bakit po ba talagang ganyan na ang nangyayari sa Pilipinas? And alam naman natin mga chong, kung normal kang tao, hindi ka bayad, hindi ka troll, o hindi kayo tipong taong nakikisabay lang sa mga trending, kung meron kang open mind, iisipin mo bakit nagkakaganito. Internet na, again, may Google na tayo, may Siri, may Facebook, may website na tayo na pwede natin check, in public also. Ano ba ang ginawa talaga ni Attorney Lopez? Diba? Ano ba ang ginawa niya na para masaktan ang Pilipino? Okay, sabihin na natin na naku-question ng mga buhaya ng Congress ang
budget ng ating VP, ang confidential fund. Itong confidential fund na to, last year pa nila pinag-uusapan to at hindi matapos-tapos. And again, lagi nilang pinag-uusapan the same shit, the same thing, the same question, at the same ang mga nagtatanong. Ang babaho na ng mga nagtatanong, di ba? Sila pa rin ang nandiyan. Pero hindi nila tinatanong, hindi nila madali si VP Sara. Binabanatan naman nila ang staff ng OVP, katulad na lang itong si Chief of Staff, Attorney Lopez. Ngayon, kaya naman po ako nabubwisit sa mga hayop na buhayan na ito, ang aking reaction, kung confidential fund nga rin lang pala ang pinag-uusapan, bakit ang OVP lang ang pinag-iinitan nila? Yun ang ibig ko sabihin. Now, kaya ko rin po sinasabi ito, no, it's not fair kasi, bakit ang isang ito, no? Yan. Ang mismo ang nag-contempt sa isang abogado na wala namang ginawang illegal kung hindi resource person lang, di ba? Itong taong to, it's already convicted. Alam niyo yan. Naghihintay na lang pala ito, kaya naman pala ito nakakawala lang dahil nag-bail out. Siyempre may pera yan. Eh ano yan back up dito ang balos-los yan. Imagine that. Kung mawala itong hayop na NPA na to, na kidnapper ng mga bata, ng mga IP, mawawalan sila ng boses para labanan si VP Sara. Takot nga si Tamba kay VP Sara. Kaya nga ginagamit niya ang mga minion sa Congress para tirahin si VP Sara. Ngayon, just to make it short, kaya nakipag-collaborate itong hayop na Tamba na to sa mga NPA na to. Itong mga mababahong terorista na NPA na salot ng ating bansa. Kaya ako hindi ko rin matanggap. Di bali sana kung, I don't know, I still don't want it, but the thing is, sana man lamang ang tuwad kong namili man lang ng tao na pwedeng magsabi ng contempt sa kay Atty. Lopez. Kasi, yung convicted mismo, ang nagpo-convict sa isang taong hindi naman convicted. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nung nalaman kong itong si convicted kidnapper ng mga bata ng IP, ang nag-contempt kay Atty. Lopez. Kaya sabi ko, what the heck? Ano na ba yung delikadesa man lang o prinsipyo ng Congress? Wala na. Everything is about money. Everything is about nga. Diba? Ginagamit nila itong hayop na cash na to dahil alam nila na ito yung gigil na gigil kay VP Sara. Bakit kanyo? Dahil si Sara mismo alam niya, no, na yung taong yan, si Castro, si Manuel, si Brosas, mga NPA yan. Do you think yung confidential fund, do you think VP Sara will say something na yan si Castro, NPA, kung wala siya pinangahawakang ebidensya? The only thing na hindi ko lang maintindihan sa ngayon, why Sara is not showing it to people? Marami na siyang in-expose. Why not this piece of shit ng NPA ay ilabas na rin ang tunay niya ko? Well, I guess siguro sabi sa akin ni Sara, bakit ko pa ilalabas? Alam na nga natin ng mga NPA yung mga yan. Si Castro, si Manuel, si Brosas, si Teddy Casino Lipstick. Diba? Isa yan sa pumapapil na kasi natatakbo ng senator. Sabagay, hindi naman mananalo ang hayop na yun dahil kilala yun kung paano talaga at kung ano yung ugali ni Teddy Casino. No? Anyway, yun, ang tanong ko is, ano na ang nangyari sa human rights? Alam naman ng human rights at may mga abogado yan na si Atty. Lopez is unfairly na contempt. Ano na ang nangyari? May bayad ba? May deal ba? Meron bang sinabi ng human rights, I'll do whatever I can, you can singot-singot, di ba? Basta wag mo akong pakialaman, I have a price. Kaya hindi na ako bilib sa human rights organization na yan kasi namimili lang sila something na pwede nilang ikasikat. Actually, human rights, gusto mo maging demonyo ako sa inyo? Ito si Atty. Lopez, kung tinulungan nyo to, sisikat kayo lalo. Diba? Anyway, ang isa pa rito, no? Well, anyway, dahil nga po sa na-contempt ang ating Chief of Staff na si Atty. Lopez ay walang nagawa si VP Sara kundi sundin na lamang kung ano yung kinatatakbo ng mga buhaya corporation. Siguro sabi niya, sige, ayaw mo na, ganyan. Or we will try our best to file against what they did to Atty. Lopez. That's why one of the reason why is siya po ay dumalaw sa kanyang Chief of Staff. And you know what, mga chok? Ito pa yung nakakatawa, no? Kung natatandaan nyo, meron din naman nagsasabi na isang tulpo, yung matanda na binugbog ni Raymond Santiago, nagsasabi na ito lang dalawang to, ay may relasyon. So, it's really, yung utak ni Tulfo, siguro sa kakasuntok ni Raymond Santiago at saka ni Claudine Barreto, ay naalog na. Kaya siguro. But anyway, it's not about that. Who cares, right? Ang importante, itong dalawang to, hindi magnanakaw, hindi bangag, hindi nagnanakaw ng pera ng bayan. Ang ibig ko sabihin, it's not that Ang atin, yung totoo lang, prinsipyo. Oh my God. Kaya naman ang ating Madam Sara ay talagang nagalit na po sa mga
buhaya ng bayan at siyempre kay BBM na tinulungan niya mismo. No? But before we continue, I just want to say thank you to this. No? Kung saan maraming mga supporter, mga friends na tumulong, nagbigay ng mga, alam niyo na, na pwedeng makain or something. In that way, bubo na tayo, baka kinukulam na rin, di ba? Salamat po dyan at hindi lang po yan, no? Marami pa po ang tumutulong sa ating VP Sara. Okay, but anyway, kaya ako naman po sinasabi na to. Since hindi nga po pwede, hindi na napigilan, ay may mga lumalabas na balita na marami nagre-react, lalo na yung mga congressman na walang utak, which is talagang wala silang mga utak. Ay sinasabi na bakit daw kailangan naman daw, irespeto naman daw, lalo na si Joel Chua ng congressman ng Maynila. Kayong mga taga Maynila, dyan kung nanonood kayo dito, intindihin nyo mabuti ang Chua na yan. Ha? Ang balita ko, yan daw Chua na yan, ay kamping-kampi kay Isko Moreno nung araw. Ngayon, tinatahulan na rin niya si Isko. Can you imagine that? Diba? Kaya naman, ang mga congressman na yan ay talagang bayad, no? Confirm na bayad ang mga yan para sipain si VP, no? At siyempre si Joel Chua, isa na yan, at saka mga NPA, kasi nga pera-pera lang yan mga chong eh. It's all about the money, no? Kung walang pera si Tamba at si Butod, do you think susunod ng mga yan? But the thing is, alam niyo na kung ano yung mga representative niyo sa bawat distrito, kung gaano sila kagarapal sa pera. Come to think of it, sinabi ni VP Sara na yan si Joel Chua pala, pag naka-off na, nag-time out sila sa hearing, pinapatay yung mic, you know what he's saying? Pasensya na, pakisabi na lang kay Vice President Sara o Inday. Kailangan ng pera eh, pang kampanya. Alam mo mga chong na naniniwala ako sinabi ni VP Sara dahil nung ako ay nasa Batangas pa, no? At tayo nasa Kapitolyo, ganyan na ganyan ang sinasabi ng mga, they're just doing that because of the money. Yan ang problema sa ating bansa. Kaya mga chong, hindi ako naniniwala na ang Pilipinas ay mahirap talaga when it comes to budget. They have the fund. They have the money. Hindi man sila kasing yaman ng Amerika, Russia, China, or something, but they have money. Di ba? They have sources. Ilang taong nang corrupt ang mga opisyal ng mga gobyerno, but the government of the Philippines is still there. Yung isang bansa, hindi ko alam kung Sri Lanka yon or something, bumagsak na ang kanilang economy. Hindi wala na silang pera. Wala na silang pantawid. Wala na silang pambayad sa ganito. Pero ang Pilipinas na andyan pa rin. Kaya mayaman tayo mga Pilipino, hindi nga lang inilalabas ng mga politiko. No? Kaya nga, ang masasabi ko naman, bakit nila sinasabi na walang respeto ang ating VP Sara? Ngayon, meron pa lumalabas dito na since hindi raw pwedeng makasama ni VP Sara ang kanyang staff sa kulungan, o hindi naman kulungan, parang diversion room, no? Dahil yun daw ay kulungan, mga nako-contempt, ika nga, hindi ko naman tawag doon. Pero sumulat na rin ang ating Congressman Paulo Duterte na since hindi nga pwede ang ating VP na makasama sa kulungan, ay sa kwarto ni Atty. Lopez, ay sumulat na nga po ito si Paulo Duterte kay Joel Chua, ano ba yan? Kaya, greetings. This representation writing to respectfully inform you that I have given my sister, Vice Sara Duterte, my unconditional permission to stay indefinitely. Ang ibig sabihin po nito, since ayaw nga nilang pastayin si VP Sara sa room ni Atty. Lopez, which is siguro nga rin naman, baka kasi yung security nga, no? Kasi who knows, ay ginawa na lang ng paraan ni VP Sara. Kinausap na lang ang kuya niya na baka naman pwede na gamitin ko yung room mo. Since congressman naman si Paulo Duterte anyway, kaya may sarili siyang room doon. So sinulatan nga niya ito si Chua, no? To discharge her to day-to-day duties. The Vice President say will also correspond to her visits to U.S. Zulieka Lopez and other OVP persons who are currently detained under the custody of the Congress Office of the Sergeant of Arms in the Legislative Security Building of the House of Representatives. I guarantee that no illegal act or unlawful activity shall be committed by the Vice President, her security, and other personnel during the stay. Ang ibig sabihin nito ni Paulo Duterte na kapag may ginawang katarantaduhan ang isa man sa security o si Vice President Sara, siya ang mananagot. So it means that he's confident na, sige, gamitin mo yan, Paul. Diba? Which is, it's normal sa magkapatid. No? Na pwede mong ipagamit ang iyong gamit pagka ikaw ay may kailangan. No? Normal na po yan sa magkakapatid, sa mag-asawa, magpinsan, magtsuhin, whatever. No? Yun, lalo na pagka iniipit sila magkakapatid, ay yan po ang nangyayari. Kaya normal na po yan, no? Sa mga katulad nila. At as a Filipino, ganun daw. Now, dahil po sa nangyayari na yan, ay lumabas sa balita at sa news na
si Vice President Sara daw ay ayaw umalis pa, no? Pinapaalis na raw ito ng mga staff ng Sergeant of Arms at nakikiusap daw. Pero si Vice President ay ayaw umalis. Ang tanong ko naman, kung ayaw umalis ng tao at may matutuluyan naman, katulad na lang ng kwarto ni Paulo Duterte, just to, alam yung ang ginagawa kasi ni VP rito is just a support. Hindi naman to yung kaya lang siya nandun para mag-hangout, no? O para mag-photo op, or para magsabihin, oh, andito ako sa loob ng House Representative, itutour guide ko kayo kung ano itsura, blah, blah, o subscribe and press the notification bell. Hindi po ganun. Vice President Sara is just there to have a support sa mga staff niya na kinontempt ng mga buhaya ng bayan, buhaya ng Congress. At yung isang convicted, no? Ngayon, pag sinabi mo naman na yung iba naman, pagka wala yung VP Sara, pinabayaan lang yung mga staff nila nakakulong, sasabihin na naman ng mga troll ng bayan. Sabi, oh, pinabayaan na ng VP ang kanyang mga staff, hinayaan na lang doon. Ngayon naman, sumusuporta yung tao na hindi kayang gawin niya ni Tamba o ni Bangag, kasi nga si Bangag, sabog, si Tamba nagbibilang ng pera, eh, ganun pa rin nasasabihin. Kaya ano sinabi nila na, umalis na kayo, ganyan, kasi, ano yun? 5 araw, kung doon mag-i-stay yung Vice President, what can we do? That's her decision. Di ba? What if si Tamba yung nakulong? O si Tamba ang pupunta doon para supportan niya yung mga congressman niya na na-contempt? Di ba? Do you think papayag ka o hahayaan mo na? So, anyway, panoorin po natin ito. In that way, ma-update kayo. Tayan at gusto pa sanang samahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tauhang nasa custody ngayon ng House of Representatives. Dahil po yan sa na-cite in contempt dahil sa umunay pagtangging ibunyag kung paano ginastos ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon naman po sa mga kongresista, pakikiusapan po nilang lumabas na sa Batasan Complex ang Vice Presidente at hayaan matapos ang 5 araw na detensyon ng tauhan nito sa Kongreso. Pero sabihin na natin na may policy ang Congress na you cannot stay there 24 hours. And I guess ngayon iba kasi Vice President yan. Di ba? Did they show something? O may nagpunta pa rin kahit sabihin na natin abogado ng House of Representatives or counselor ng representative na you cannot stay here for 24 hours. It's the law, it's the policy. Maybe Vice President will understand that. Pero I guess the thing with Vice President Sara is, okay, I'm not gonna stay there. I'm just gonna stay to my brother's office. Alam niyo mga chong, when I was in the politics, kami ng father ko nagpupunta sa Congress. And sometimes, we stay there until 11 p.m. to talk with the congressmen. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung mga congressmen na to. Pero, ito po ay taga Batangas. Alam niyo na. But anyway, kaya ako sinasabi po yun, 11, 12 o'clock na, nandun pa kami. Nasa opisina kami. Naka-aircon. Kumakain ng pizza. Kumakain ng mga spaghetti. Kaya wag niyo sasabihin sa akin na hindi raw pwede. Di ba? Well, sabihin naman ng iba, Chong, ano yun eh? Congress ba naman yung kasama nyo, hindi naman si VP. Tama ka naman dun eh. But what I'm saying is, kung pwede, pwede. Yun ang ibig ko sabihin. Kung halimbawa, isang congressman na andal may bisita hanggang 12, hanggang 1 o'clock, pwede. Yun ang ibig ko sabihin. Yeah, tama kayo. Nagkataon lang na si VP yun. Iba opisina ni VP, iba siya, Vice President siya, Congress ko. Tama kayo doon. But the thing is, if you go to connect it, it's possible. Unless may policy talaga ang Congress na hanggang 10 o'clock lang kayo, nobody will be there. Unless si Tamba at si Ko na ando nagbibilang ng pera. Diba? Yun ang ibig ko pong sabihin. ayaw pa rin pong umalis doon ng pangalawang Pangulo na itinuturing naman ng mga mambabatas na pagpapakita lamang ng kawalan ng respeto ng Vice Presidente sa security protocol ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kunin natin ang update sa live report ni Vic Suminta. Vic! Nandiyan po rin ba? Tama Alex, kinumpirma ng Office of the House of Representatives Sergeant at Arms na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng compound ng Batasan Complex si Vice President Sara Duterte at patuloy na binabantayan ang kanyang nakakulong na Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Alam niyo siguro, ito sa akin lang to. Tayo naman kasi nire-react natin, ina-analyze din natin. Maybe because someone's telling Vice President Sara, bantayan mo yan si Lopez. Dahil gugurgurin yan ng mga tao sa loob. Hindi ko naman po ibig sabihin na papatayin. No? Marami kasing ibig sabihin ng gurgur eh. Pwede patayin, or bugbugin, or pag-initan, or kilitiin. Siguro meron siyang mga narinig na baka makipag-deal sila kay Lopez na etong sabihin mo, etong gawin mo sa susunod na hearing, in that way para malaman mo na ikaw ay na totoo yung mga bintang namin kay VP Sara. It's like that. It's
it's all possible na pwede nilang gawin yon para maipit si Sara. Ngayon, sasabihin mo na naman, di ba? May magsasabi, di guilty si Sara, babantayan niya yung... Hindi yun eh. Paano kung halimbawa yung Lopez may prinsipyo talaga at sinabi, no, I don't wanna do it. That's my boss. I don't have a problem with my boss. Hindi sabi, diyan ka na. Or, lalasunin ka namin. It's like that. Kaya ang akin lang po masasabi mga chong, siguro may mga ganun. Kaya VP Sara is watching, not just Lopez, yung iba niyang staff. Di ba? Yun ang ibig ko pong sabihin. Umaasa sina House of Representatives, Sergeant at Arms, Retired General Napoleon Taas at House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito si Joel Chua, pag nakikita ko yung pagmumukha, ang sarap kong ganunin eh. Parang ganun. Ang pangit! Chairman, Congressman Joel Chua. Bakit? Isipin nyo, ini-imagine ko yung sinabi ni Sara na pagkapatay ng mic, pasensya na, pakisabi na lang kay VP Inday, kaya ako ito ginagawa dahil kailangan ko ng panggastos sa eleksyon. Look at the face, guys! Come on! Inbox nyo sa akin, i-comment nyo sa akin. Look at that face! Yan yung tipo na, kailangan. Kahit kapatid ko, isusunugin ko. Makuha ko lang ang fund sa eleksyon. Yan ang mukha niya. Look at his face. And then let me know, what kind of face is that? Diba? Ang bihira. Na madadaan sa pakiusap si Vice President Sara Duterte na lumabas na ng compound ng Batasan Complex. Sinabi ni Taas na hanggang ngayon ay nasa... Ito hindi ko pa, I'm not sure kasi iba na yung ano ng Congress ngayon, hindi katulad ng mga 90s no? Or I don't know, maybe pininturahan lang. Pero looks like Vice President is just waiting outside. Maybe hindi siya pwedeng pumasok muna sa loob. Maybe Vice President Sara is just waiting for the right time na pwedeng pumasok sa loob. Bakit siya nasa labas? Diba? O I don't know, maybe papasok pa lang siya, who knows, diba? pa ng House of Representatives Detention Facility si VP Sara kasama ang kanyang nakakulong na Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na binatawan ng 5 araw na contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa pagtanggi na ibunyag ang kanyang nalalaman kung papaano ginastos ang kinekwestiyon na confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. As far as yung kailan siya alis, is yun na yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi yung tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan mo namin kanina is hinihintay ko lamang May kamukha to si Taas no? bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun yung approval ng aming butihing chairman na hindi inaprubahan ko yung pagbisita doon sa detention facility. Ba't para lumalaki yung mata niya? Pwede naman siya magsalita na normal lang, di ba? Weird. Ayon kay Taas, hindi naman kailangan na kalat ka rin pa si VP Sara palabas ng Batasan Complex dahil isa siyang abogado at alam niya ang patakaran ng Kamara. Yun ang sinasabi ko mga chong. Baka may patakaran nga ang kamera na hindi pwedeng ganito. But the question is, what kind of policy? What kind of parang law nila na tama nga naman yung nag-report na abogado naman si Sara, alam niya. But the thing is, si Sara maano yan eh. Mahilig maghukaya sa bawat salita. No, kapag may nakita siyang pwede, gagawin niya yan. Yan ang style niya. Hindi ka makakalusot. Tatay Digong yan eh. Dugo ni Tatay Digong yan. Ano yung aasahan nyo? Di yan. Talaga double checker din yan. Ika nga true fact checker talaga yan. Oh, di ba? Do you think gagawin ni VP Sara yan kung may nakikita siyang hindi tama yung ginagawa niya? Think about it. Hindi naman tanga yung tao na papasok ako rito, yung pala bawal. Oh, mag-stay ako rito, yung pala bawal. Why do you think VP Sara asked her brother na kung pwede kong gamitin na lang yung opisina mo for now? Para at least maalalayan ko yung mga staff ko na kinontempt ng hayop na NPA na convicted. Diba? Kung alam niya yung policy talagang bawal, I don't think VP Sara, hindi yan abnormal na katulad ni Tambalos doon. O katulad ng adik. O katulad ng mga butod. Bilang isang institusyon, inihayag ni Taas ng visiting hours sa mga nakakulong sa House of Representatives ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa mga araw na may sesyon mula Lunes hanggang Miyerkules at alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 7 ng gabi sa mga araw na walang sesyon Huwebes hanggang Sabado at bawal ang dalaw sa araw ng Linggo. However, di ba kaya nga hiniram nga ni VP Sara yung opisina in case nga na hindi allowed na bumisita sa na-contempt, doon na muna siya sa opisina. I guess kaya ginagawa ni VP Sara yun para matuloy niya yung trabaho niya kasi may Zoom naman eh. May text naman. May tablet. May computer. Merong, hey Tamba, give me funds. Diba? Hey Tamba, gur VP. Yung mga ganun ba? Diba? Ay. pag po Thursday hanggang weekend, Pero,
Really, I'm serious. Malaking mata niya, man. No? Can he just talk normal? Subject po sa approval ng committee na may May nagbulong sa akin, baka raw bangag. hold po dun sa ano. So, pwede yung ating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan natin i-devote doon sa isang bisita lamang. Eh, hindi naman si VP Sara nagre-request sa security. She has her own security. That will be enough to protect her. Yun ang kanya. Kasi wala naman siya sinasabi na, oy, mag-i-stay ako rito hanggang end of the day, hanggang gabi o what. I need more police here. Wala naman siya sinasabi ganun. Kung ano yung dala lang ni Sara, yun na yung security niya. Di ba? Dapat, tinagdang ni taas na malaking mata. Kasi sinabi niya na, ay, oo, wala naman yung problema. Dahil sila naman sagutin ng security. Ang akin lang naman po, bla, 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 bla. Di ba? Yun lang yun eh. O, tamo yung video nakatigil sa kanya. Ayos ba ang drama ko, sir? Yung 1 million ko, di ba? Lagay niyo lang doon sa GCash. Inihayag naman ni Congressman Chua na sumulat si VP Sara sa House Committee on Good Government and Public Accountability na humihiling na masamahan niya si Atty. Lopez hanggang Lunes sa detention facility subalit hindi ito pinayagan. Sinabi ni Chua na sumulat din si Congressman Paulo Duterte na humihiling sa kanyang opisina na lamang ikulong si Atty. Lopez sa Southwind Annex ng Batasan Complex subalit hindi rin ito pinayagan. Ito yung aking reaction din dito. No? Ang taong ito, hindi naman criminal again. Hindi naman siya po, criminal na lang. Let's call it general. In general. Pero, nag-request na sila kung pwede doon na lang ikulong kay Paulo Duterte na opisina. Actually, hindi naman kulong eh. Sabihin na natin house arrest. No? Pero hindi pa rin sila pumayag. I guess, siyempre, siguro sabihin, paano yung iba, di ba? Mamaya may makontempt, dapat sa opisina rin ng ganito. Tama na, baka sabihin naman, dahil connect kayo kasi kapatid mo si Duterte, mga ganun. Okay. Pero, if you go into to analyze the request, baka naman pwede, it's possible kung matino ang Congress natin. Kasi in the first place, resource person lang naman yan eh. Hindi naman criminal yan eh. Di ba? Kahit ka sabihin mo, i-request mo, sa mall mo na lang muna ilagay eh. Di ba? Baka pwedeng sa mall na lang siya muna mag-stay. Hindi naman siya criminal eh. At hindi tataka siya dahil hindi nga siya criminal. She is only a resource person. No? Whether she say it right or wrong, she is just a resource person. Komite. Sumulat din sa komite si Atty. Lopez na humihiling na magkaroon ng kasama sa kulungan. Ito ay pinayagan, subalit ang dapat niyang makasama ay isang immediate na miyembro ng kanyang pamilya. Pinayagan din ang hiling nito na mabisita siya ng kanyang personal na doktor basta may koordinasyon sa Office of the Sergeant at Arms. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Respeto for what? The only thing like VP Sara wants is to be with her staff. Hindi naman nanggugulo si VP Sara eh. Hindi naman siya nagwawala doon. O sabihin na natin medyo may katigasan ng ulo ng konti si VP Sara. Maybe she is just worried about her staff. In the first place kasi, wala kayong kwentang tao. Diba? Kayo kasi mga bayad nga. Di bali sana kung ramdam ni Sara na kayo ay pantay fair na Congress, baka hindi na pumunta yan dyan. Yun ang ibig kong sabihin. Yun ang gusto kong i-analyze o i-react dito. Siguro kaya yung tao, mamaya may mangyari doon, sino sisisihin? Tama, si Vice President Sara. Sasabihin naman, kasi nagtrabaho sa'yo, namatay yung ano. It's just like that. It's just an example. Hindi nyo pa pinagbigyan. Sasabihin mo, walang respeto. Bakit? Minura ka ba? Binastos ka ba? Hindi ka lang sinunod. Sabihin mo, wala nang respeto. Ano ba ginagawa ng tao? Sumusuport lang sa mga tao niya. Yung ba, feeling mo, wala siyang respeto. Alam mo, Joel Chua, you call that support, hindi nangiiwan. Kahit walang bayan. Ikaw kasi, pagkatapos mong patayin ng mic, humihingi ka ng pasensya sa mga resourceful person ni VP at sinasabi mo, pasensya na ha, kailangan lang ng pera pang eleksyon. Ganyan ka, hayop ka, kaya sana mga Manila, kung ano yung representative itong hayop na to, ay sana po, buwag nyo ng iboto. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. Binigyan din ni Chua kung ipipilit ni VP Sara na manatili sa loob ng Batasan Complex kahit ito ay sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ito ay pagpapakita ng kawalan ng respeto sa security protocol ng Kamara. Wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po ng as long as within the bounds of law ay ibibigay naman po namin. Bounce of law. Do you know what you're talking about, bro? Look at your face. It's not law. It's loko-loko.
ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Ayan, kala mo mabait no? Kala mo talagang para sa bayan. Kahit walang bayan, tutulungan ko ang bayan. Tutulungan ko ang Maynila. Palalawigin ko ang Maynila. No? Alam mo, ganun siya magsalita yun. Sana po. Niliwanag naman ng Office of the Surgeon at Arms na walang parusa sa mga lalabag sa security protocol ng Kamara at ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente na pangalawang Pangulo pa ang hindi sumusunod sa security protocol ng Kamara. Alex, si Vice President Sara Duterte ay dumating dito sa detention facility ng Kamara kagabi alas 8 at nung sumapit ang alas 12 ng hating gabi, siya ay tumuloy sa tanggapan ng niyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na matatagpuan sa South Annex Wing, Room 304 nitong mababang kapatid. Talaga sinabi mo, dito po sa room 304 sa South Wing, kaya kayo, yung mga pwede pumatay kay VP Sara, nasa room 304 po ang Vice President Sara. Biro lang, baka murahin ako nito. Biro lang po, biro. Tulungan ng Kongreso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang Vice Presidente sa Batasan Complex. Balik sa inyo. Yun. Tatawa lang. Room 304 po, mga chong. At nandun po siya. Yung sniper, pwede kayo sa West Wing, dala sa South Wing. Alright, tuloy po natin ang ating reaction. No? Pasensya na po kayo, dinadaan ko lang sa patawa dahil po masyado na pong chaos sa Pilipinas. But anyway, dahil po sa nangyayari na yan, ay nagkaroon na po ng balita na pinutol mismo ang kuryente at tubig sa House of Representatives. Alam niyo mga to, itong mga to talagang you can tell na talagang napakawalang hiya ni Tamba. Kasi kung may respeto talaga sa Vice President, kahit na magkalaban na sila sa politika, dapat hindi niya na ginawa yun. Bakit? Unang-una, hindi naman ikaw nagbabayad ng kuryente. Kaya who cares? 'Di ba? Tao bayad na babayad. I mean, hindi ako naniniwala na ang mga aircon diyan sa House of Representatives ay pinapatay pag 5 o'clock PM. Dahil katulad nga na sinabi ko kanina, nung kami ay pumupunta sa House of Representatives nung araw, nung 1990s, kahit pa hanggang alas 12 na ando ka nakikipag-usap sa mga constituents mo, bukas ang aircon, bukas ang kuryente, ang mga security nasa labas lang. Kaya yung sinasabi, yung pinuto nila ng kuryente na nagtitipid daw, wow! Bakit? Kasi nga po, ikikip nyo rin yung pera pambayad sa utilities para maibulsa nyo. So hindi po ako naniniwala. Talagang pinag-initan lang ang Vice President Sara. Bakit? Kasi akala nila si Vice daw hindi sanay sa init. Hindi nila alam ang taong ito ay malalamigin. Kaya talagang yung mga rason nila is all F up. Kaya mga chong, ang akin lang po masasabi ay talagang this is about the politics, pinag-iinitan. Can you imagine kung si Tamba ang nasa loob, nakakulong? Do you think puputulin nila ang kuryente? Do you think ito si Taas, na malaki ang mata, ay sasabihan niyang ganito? Do you think, kung halimbawa si Tamba ang nasa contempt, do you think Joel Chua will say, respeto naman? So, you can think about that kasi siya mismo, no, ang nagpaputol. Naniniwala ako, no? Kita mo, hindi nga binabanggit. Kaya ang akin lang po, these are all illegals and pinag-iinitan ang Vice President Sara Duterte. Kaya mismo, alam naman natin na it was illegal na kinontep ang ating Atty. Lopez. Kaya mismo ang PDP laban, no, na nag-support, no, sa kay Lopez at kay VP ay babasahin ko na po quick, no. Ang civil cases of facing cases in the court, for the record, she is not even an accused in the court of law. She is merely a resource person in a house inquiry. By ordering the transfer of Yusek Lopez to the Women's Correctional, the House of Representatives has abused its authority and has acted as the prosecutor. Oh no! Yep, judge and executioner. Oh my gosh! In the situation at hand, which is patently illegal and is an affront to her rights under the Constitution. Mga chong, alam natin na ito nga ay illegal. Ang masakit na ito ay ito pa, no? Ito pa ang nagkulong kay Atty. Lopez. Inuulit ko, isang convicted, isang NPA, isang kidnapper, kaya siya convicted, ang naglagay. Napakalaking insulto ito sa House of Representatives. Anyway, Tamba is corrupt anyway. He is the king of money as ang magnanakaw. No? Kung may Marcos plunderer, magnanakaw nung una, ito ngayon Romualdez na.
So, all I can say is, what can we do? I don't know. Diba? Sabi nga nila, ang tanging pag-asa na lang natin ay ang people power. No? Alam niyo mga chong, the only thing that we can do this is to have a peaceful rally at iparating natin ang ating hinaing na mali itong ginagawa ng gobyernong ito. Our Congress is really F up. Wala na po tayong magagawa doon. At ang masasabi ko lang po na is we should continue protecting our VP, Sara Duterte. Mga chong, whether you like it or not, yung mga troll ng bayan, VP is for the Filipino. Kapag nawala ang ating Vice President, pag walang Duterte sa gobyernong ito, sino ang magtatanggol sa inyo? Okay? Yun lang po. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating reaction ngayon. Meron pang susunod na reaction tayo tungkol naman po sa sinabi ng ating Vice President Sara. Again, God bless Pilipinas at sana po ay mag-iingat po tayo. And I hate to say this, no? Alam ko every Filipino are out there para magtrabaho to make money for their family, but we need to support this person, VP Sara. No? Huwag po tayo magpapaniwala sa mga bali-balita, lalo na sa mainstream media. Just think, open the box of your mind. In that way, malaman nyo kung ano talaga yung katotohanan. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana nagustuhan nyo ang ating unang reaction. And again, VP Sara said, mahalin po natin ang Pilipinas. Yun lang po ang kailangan. Thank you po.